Glory to Christ Jesus. Muli, magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking programa, The Bread of Life, na atin pong isinasagawa every 6 a.m. in the morning dito po sa Pilipinas. At gusto ko pong bumati muna sa lahat ng mga ngayon ay nagbubukas ng kanilang mga Facebook o kung computer man ang gamit ninyo, anuman ang inyo pong mga hawak ngayon para makiisa sa ating live streaming. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw, mapagpalang umaga. At muli, samahan niyo po ako sa atin pong pagsasahimpapawid ng atin pong programa. Lakasan ko lang po ang volume. Okay? So, umaasa po ako na kayo ay patuloy na makikiisa sa atin pong ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang pagkain natin sa ating spiritual na pamumuhay. So, salamat po sa ating tagapakinig na nasa Singapore, si Sister Julie Sapitola at si Sister Emelda. Ito po ay from Masbate. So, patuloy po kayong mag-tune in sa atin pong isinasagawang programa na Delivered dito po sa Facebook. At loobin ng Diyos na sa pamagitan ng programang ito ay madulutan kayo ng pagkaing espiritual na siyang kailangan natin para patuloy na maging matatag at malakas ang ating buhay pananampalataya. Lalo na nga sa panahong ito na mayroon tayong nararanasang krisis, hindi lamang po krisis sa pinansyal na pangangailangan dahil marami po ang mga walang trabaho dahil sa lockdown, marami po ang hindi nag-ooperate ang kanilang mga business at hindi nakakapasok sa opisina ang maraming mga empleyado, ang mga nagpapasada, hindi sila nakakapasada, kaya marami talagang mga problema, lalo na sa pinansyal. Matindi ang krisis natin. Pero sa likod ng mga krisis na yan ay mayroong pagpapala. Ano po yan? Ito pong pagpapalang espiritual, ang salita ng Diyos. So makrisis man tayo o makaranas man tayo ng krisis sa material na pangangailangan, wag na tayong makrisis pagdating sa espiritual. Kasi yung kalakasan natin, yung katatagan natin, kapag tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos, yan po ay mapapanatili natin. Kaya nating harapin gaano man kabigat ang problema kapag po tayo po ay laging puno ng salita ng Diyos. Salamat Sister Ana Gonzales sa iyong pagbukas ng iyong Facebook at patuloy na pakikisa sa atin pong isinasagawang live streaming. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So, kay Sister Merna, magandang umaga. Samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaral ngayon. So, ang salita ng Diyos na ating pagsasaluhan ay yun pong nabuksan nating paksa kahapon, yung lockdown sa buhay ni Juan o ni San Juan doon sa pulo ng Patmos. At katulad ng nabanggit ko nung nakaraang pag-aaral natin, si John the Beloved ay ni-lockdown o pinayagan ng Diyos ma-lockdown doon po sa pulo ng Patmos. At hindi po sinabi kung gaano katagal, pero ang alam ko po ay napakatagal na nandun po siya sa pulo ng Patmos dahil mayroong purpose ang Diyos. At ang pangunahing layunin ng pagkaka-lockdown ni John the Beloved doon sa pulo ng Patmos ay para tanggapin ang mga pahayag na ipapahayag ng Panginoon. Kaya nga yung kanyang sulat, ang pamagat ay Aklat ng Pahayag sa Tagalog o Revelation. Bakit po? Ano-ano ba ang inihayag ng Diyos kay Juan na siya po nating tututukan sa pag-aaral doon sa na-experience na lockdown ni John the Beloved. At matatagalan po tayo rito sapagkat alam mo ninyo, ito pong Book of Revelation ay talaga pong akmang-akma na aralin natin, matutunan natin, kasi po maraming mga inihahayag sa aklat na ito
na ang kaganapan ay sa panahong ito at panahong darating. So ibig sabihin, mas maganda po na ito po ay talagang tutukan natin para po maintindihan natin ano ba talaga ang mga nangyayari ngayon at ano pa yung mangyayari sa mga darating na araw ng bukas, araw sa mga darating pang mga panahon o darating pang mga taon. So, kung hindi mo alam ang sinasabi ng kasulatan, ay maaaring nangyayari na ang mga ipinahayag ng Diyos kay Juan, hindi mo pa alam na ito pala ay katuparan ng mga propesiya, na ito pala ay katuparan na ng mga pahayag na ipinahayag ng Diyos kay Juan. Kaya mainam na tayo po ay maglaan ng oras at panahon para po masusi nating pag-aralan ang mga kapahayagan ng Diyos na inihayag kay Juan nung siya po ay i-lockdown sa pulo ng Patmos. So, salamat po Bishop Jan sa Gawinit. Siya po ay bishop po natin, kaibigan po natin sa Manawag, Pangasinan. Salamat na siya din po ay naka-online at sinasamahan po tayo sa ating pagsasaimpapawid ng atin pong daily bread. So ngayon po, tayo po ay bumasa sa aklat po ng pahayag, chapter 1, verse 1 up to 8. Ganito po ang ating mababasa sa bahagi po ng kasulatan. Ito ang pahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Sa pamamagitan ng anghel, ang layon ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patutuon ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad ng nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Verse 4, buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos na kasalukuyan, sa nakaraan, siyang darating, at mula sa Espiritong nasa harap ng kanyang trono. Verse 5, at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa, inibig niya tayo sa kanyang pagkamatay, ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote kay Hesukristo. Ang kapangyarihan magpakailanman, ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Verse 7, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa bansa. Magkagayon nga. Amen. Last verse, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Pinagpala po ang salita ng Diyos na ating binasa. Saglit po tayong magkaisa at manalangin. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aking mga taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life, dito po sa aming isinasagawang live streaming. Dalangin ko, Panginoon, ang bukas na puso at kaisipan, pagkaloob ninyo sa bawat isa, upang kanilang mapag-unawa ang mga mensahe na gusto po ninyong ihatid, ipahayag sa pamagitan ng iyong lingkod. Mangusap po kayo sa aking labi, gamitin po ninyo ako para sa paghahayag ng makapangyarihang mensahe na magbibigay ng hamon, encouragement sa bawat isa, upang ikaw ay patuloy naming paglingkuran. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong mga salita at mensahe na ihahatid ngayong umaga. Salamat po, purihin ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. So, ngayong umaga,
ay atin pong pag-uusapan. Ito pong mga kapahayagan ng Diyos na inihayag po kay Juan. At ito po ay tuloy-tuloy po ito, sapagkat napakarami po nitong mga inihayag kay Juan na mainam na alam din natin o naiintindihan natin ano ba yung mga inihayag at ipinahayag ng Diyos kay Juan nung siya ay nasa pulo ng Patmos. So, una ko pong bibigyang pansin na inihayag ng Diyos ay patungkol po sa mga tao na bumabasa ng aklat ng Panginoon, especially ang aklat ng pahayag. Dito po sa Revelations chapter 1 verse 3, ang sabi niya, mapalad ang taong bumabasa at nakikinig ng mga inihayag sa aklat na ito, mga hulang inihayag, at yung mga tao na tutupad o magsasagawa ng lahat ng mga nakasulat dito, sapagkat ito po ay magaganap. Ibig sabihin, totoo, mangyayari. So, isa po sa gusto kong bigyang diin ngayong umaga, sa ngayon sa sulat ni Juan, na inihayag sa kanya ng Panginoon nung siya ay naka-lockdown sa lugar ng o pulo ng Patmos, mapalad yung tao na bumabasa sa aklat na ito. So, ako po'y naniniwala na hindi lang po dito sa aklat ng pahayag, kundi sa buong aklat ng Biblia, sapagkat ang lahat ng nasusulat sa banal na kasulatan ay totoo. Ito po'y tinawag na salita ng Diyos, hindi mapag-aalinlanganan. Katotohanan ang nakapaloob dito. Kaya sa mga taong naghahanap ng katotohanan, patuloy kayong magbasa ng Biblia, sapagkat ito ang saligan ng katotohanan. Kaya nga, doon sa mga court hearing, bago po sumalang sa pagpapatotoo ang isang tao, kung siya ay testigo, di ba, at ang Biblia ay nandoon sa kanilang harapan, at sa harap ng Biblia sila ay nanunumpa na nakataas ang kamay na ang sasabihin nila ay pawang katotohanan lamang. Ay bakit po? Dahil nga po ang Biblia po ay saligan ng katotohanan. Kaya mapalad ang tao na bumabasa ng Biblia. So, dapat din pong malaman natin yung sinabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang sa mga susunod na mga talata, ay maliwanag po kung ano po ang sinasabi na dapat po malaman ang bawat tao mula sa pagkabata ang tungkol sa banal na kasulatan. Ano po yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 3? Sabi po rito, na mula sa pagkabata, maalaman natin na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng katotohanan. So, ang tao pagka po nagbabasa ng kasulatan, tinatanggap niya ang katuruan ng katotohanan, sapagkat sa kasulatan ay walang kasinungalingan. Sapagkat ang sabi po dito, ito'y nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Hindi lang katotohanan ang itinuturo nito, kundi daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So pag ang tao nagbabasa ng Biblia, ang buhay niya mula sa kalikuan ay naitatama. At ang sabi po dito, ang kanyang pananampalataya, kung mali, ay naiwawasto, dahil ang Biblia ang magwawasto sa atin para tayo ay magkaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya dapat talagang pag-aralan natin ang Biblia. At ang sabi po sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan, inspired by the Holy Spirit, at ito ay ginagamit para ihayag ang katotohanan at pabulaanan ang mga maling katuruan
at ituwid ang mga likong gawain ng tao at akayin ang tao sa wastong pamumuhay. Ayan. So kaya mapalad yung tao kapag nagbasa ng Biblia, nag-aral ng Biblia. Dahil ito pala ay nagtuturo sa atin sa tamang direksyon ng pamumuhay. At yung mga mali na mga aral na tinanggap natin mula sa ating mga ninuno, kasama na dyan ang mga pamahiin. Ano yung mga pamahiin? Tulad na halimbawa, huwag magwalis pag gabi dahil lalabas ang swerte. So, kapag may patay at may nakitang alibangbang, ipi sasabihin, huwag niyong papatayin, huwag niyong gagalawin sapagkat dumadalaw ang kamag-anak. Ibang mga kasabihan na ganun, na walang saligan sa salita ng Diyos. At napakarami nating mga pamahiin, mga itinuro sa atin ng mga lulo natin, mga lula natin, ng mga ninuno natin, na hindi naman talaga nakasaad sa banal na kasulatan. So, pag kayo ay nag-aral ng Biblia, ang lahat ng mga kinamulatan nating turo na walang batayan sa banal na kasulatan, ay masasabi nating ito ay hindi totoo. Dahil ang katotohanan lamang at pinagsasaligan ng katotohanan ay ang Biblia. Kaya mapalad ang tao kapag siya ay nakikinig at bumabasa ng salita ng Diyos. So sabi po dito, itutuwid ang tao sa kanyang mga likong gawa at aakayin sa maayos na pamumuhay. Kaya yung tao pag nag-aaral ng Biblia, hindi natin masasabi na perfect tayo sa lahat ng pagkakataon. Nagkakamali tayo. Pero dahil mayroon tayong salita ng Diyos, lahat ng ating pagkakamali na itatama sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating nababasa, na ating naririnig, na ating pinag-aaralan. So, lahat naman tayo mag-a-admit sa ating mga sarili o aaminin natin sa ating sarili na hindi tayo perfect. Pero salamat na may salita ng Diyos na ang ating mga pagkakamali ay naitatama habang ito'y pinag-aaralan, pinakikinggan natin, binabasa natin. Iwinawasto nito ang buhay natin dahil ang salita ng Diyos ay siyang pinakamainam para itama ang tao sa mali niyang ginagawa. Kaya tama yung sinabi ni Juan, mapalad ang tao na bumabasa sa aklat ng Panginoon, sa banal na kasulatan. Kaya nga napakainam po na tuwing umaga mayroon po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos na ito po ay nagiging daan para po maiwasto ang mga baluktot sa buhay natin. Kung magpapawasto tayo, depende rin po minsan sa tao. May mga tao kahit narinig, pangaral man ng pari, pangaral man ng pastor, pangaral ng mga ngaral, kahit nabasa po nila, kung ayaw talaga nilang magpawasto, magpatama sa mali nilang ginagawa, nasa sa kanila na yon. Ito ay sa mga tao lang na handang magpasakop at sumunod sa salita ng Diyos. Hallelujah! So, mapalad tayo na laging bumabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi dito, sa pamamagitan din ng pag-aaral, ng pakikinig ng salita ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos ay, sabi dito, maihahanda sa paglilingkod, sa tamang paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, verse 17, sa gayon ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa mabubuting gawain o siya ay maipiprepare para sa maayos, tama at mabuting serbisyo. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa bayan, kung hindi higit sa lahat, serbisyo sa ating Panginoon. Kaya yung mga tao na palpak magserbisyo sa bayan o sa mga tungkuling iniatang sa kanila mula sa mababang panunungkulan sa barangay, sa municipality, sa mga probinsya, sa mga matataas na posisyon sa gobyerno, yung mga tao na hindi tama ang kanilang pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, ito po'y kailangan mag-aral ng Biblia, sapagkat ang Biblia po ang magtuturo sa tao sa wasto at tamang paglilingkod. Kaya po, ang tao kung siya po ay nakabatay
sa Biblia, nag-aaral ng Biblia, ang prinsipyo o paninindigan niya ay nasa banal na kasulatan o nakasalig sa saligan ng katotohanan dito sa Biblia, doon lamang siya magkakaroon ng mabuti at tamang serbisyo sa bayan. Kaya kailangan talaga malaman ng tao ang mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Juan, mapalad ang tao na bumabasa nito. Bakit po? Bukod sa aking mga nabanggit, ang sabi po sa aklat ng Josue 1:8, inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon, inyong pagbulay-bulayan o i-meditate day and night. At ano yung kasunod na sinasabi? Inyong pagnilay-nilayan araw at gabi upang matupad natin ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon, tayo po ay giginhawa at magiging matagumpay. So ang susi para po tayo magkaroon ng maginhawa at matagumpay na buhay ay salita pa rin ng Diyos. Kaya mapalad yung tao na babad sa pag-aaral ng Biblia at pakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat ang sabi po doon, pagpapalain ang buhay niya, magiging matiwasay at magiging matagumpay ang buhay. So ito yung saligan, pundasyon para gumanda ang takbo ng buhay ng tao. Kaya yung tao, pag wala pong salita ng Diyos, na yan po ang iba't ibang kaguluhan, problema, kahit po maraming pera, wala naman pong kapayapaan. So, kailangan po ng bawat tao talaga mag-aral ng Biblia. Kaya tama yung sinabi ni Juan, mapalad ang tao na bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng lahat ng nasusulat. Dahil ito po'y totoo. Pag sinabing ito po'y magaganap, ibig sabihin ito po ay totoo. So mapalad tayo. At alam po ba ninyo sa pagsasabi po na tayo po ay mapalad na mga bumabasa at tumutupad dito, ay meron pong paalaala. Si Apostol Santiago, sa chapter 1, makikita po natin kung kayo po ay may mga hawak na Biblia at nakikisa sa pag-aaral at pangangaral na aking ginagawa, makikita po natin sa Book of James o Santiago, chapter 1, verse 22, ang sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal, na nagpapalaya sa tao at hindi tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Glory to God. Hallelujah. So, maliwanag po ang sinasabi sa bahagi ng kasulatang binasa natin na sinulat ni Santiago, na yung tao na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay pagpapalain sa lahat ng kanyang gawain. Subalit ang tao na nakikinig o nakakaalam ng salita ng Diyos at hindi niya ginagawa, abnormal. Bakit po abnormal? Sabi ho dito katulad ng tao na humarap sa salamin, tiningnan ang ayos, pagkatapos niyang tingnan ang kanyang sarili sa harap ng salamin, hindi na niya matandaan kung ano ang ayos niya. So, ibig sabihin, hindi niya nakikita ang tunay niyang kalagayan. So wag nawang mangyari na tayo ay pakinig ng pakinig, basa ng basa, alam natin ang kasulatan, pero hindi natin maisagawa. Oo, maraming mga bahagi ng kasulatan na mahirap gawin, mahirap i-apply, pero hindi sa pamamagitan ng lakas at kakayanan natin matutupad ang lahat ng mga nasasaad sa kasulatan o kaya nating tuparin o gawin. Kung tayo po ay prayerful at lagi nakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay tutulong sa atin upang ang lahat ng mga itinuturo, lahat ng mga
pinangangaral at pinag-aaralan natin sa kanyang salita, maisagawa natin. Sometimes, tinetest tayo. Tulad halimbawa na tayo po ay maging mapagpatawad. Ipapahintulot ng Diyos na may magkasala sa atin. Ngayon, kung hindi talaga nahubog ang ating puso sa larangan ng pagpapatawad, masusuklam tayo. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mapapaalalahanan tayo na kinakailangan magpatawad. Sabi nga, kung may magkasala, tanong ni Pedro, ilang beses bang patatawarin? Hanggang 7 ba? Pero ang Panginoon nagsabi, hindi. Doblehin mo ang 7 ng maka-77. So ganun po katindi. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung tayo nakakagawa ng pagkakamali at may mga taong gumawa sa atin ng mali, handa po tayong magpatawad dahil kung hindi raw po tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Nasa dasal naman namin yan, na patawarin natin ang nagkasala sa atin. Tulad ng, hingi tayo ng tawad, patawarin tayo sa ating kasalanan tulad ng pagpatawad natin sa nagkasala sa atin. So ito po yung mga halimbawa na nakasaad sa banal na kasulatan na tinetest tayo kung kaya nating isagawa ang mga itinuturo sa atin. Kaya nga, mapalad ang tao na nababasa niya, naririnig niya, at nai-apply niya yung nandito sa banal na kasulatan. So, pag ito'y naisagawa mo, ang pangako ng Diyos, pagpapalain tayo. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa lahat ng ating ginagawa natin, nandun ibibless tayo ni Lord. No, kaya nga, tuloy-tuloy natin itong ating pag-aaral, tuloy-tuloy natin itong ating pakikinig. At higit sa lahat, hingi natin sa Diyos na magawa natin kung ano ang ating mga pinag-aaralan at ating pinagsasaluhang salita ng Diyos tuwing umaga. May apply natin sa ating sarili. At may pangako ang Panginoon, hindi ka lulugihin. Pag ginawa mo ito, naipamuhay mo ito, ano yung pangako? Pagpapalain tayo sa lahat ng ating gawain. Doon sa aklat naman ng Joshua, ano yung sabi doon? Tayo ay magtatagumpay, pagpapalain at magiging matagumpay ang ating buhay. So pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, pinagpapala na, pinapagtagumpay pa. Amen. At doon sa Timothy na binasa natin, 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16, ano ang sabi doon? Inaakay tayo ng salita ng Diyos tungo sa daan ng kaligtasan. At tayo po ay iwawasto nito sa ating mga maling katuruan na natanggap. Itutuwid tayo sa mga likong ginagawa at maihanda ang ating sarili sa maayos na paglilingkod. Hallelujah! Kaya nga, napakainam na ang tao nagbabasa at nag-aaral ng Biblia. Kaya yung iba, dahil hindi nila naintindihan, bakit ba ako maglalaan ng oras at panahon sa pag-aaral ng Biblia? Abala lang yan, sabi ng iba. Yung iba naman, akala nila walang pakinabang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, kapatid kong minamahal, may isang tagpo sa buhay ng dalawang magkapatid, si Maria at si Marta. Ano po yung makukuha nating lesson doon? Isang araw si Jesus dumating sa kanila at tinanggap siya ni Maria at ni Marta. Pero si Marta po, hindi humarap ng maayos sa Panginoon. Hindi niya in-entertain si Jesus, hindi siya nakinig sa pangangaral ni Jesus. At siya ay abalang-abala sa maraming gawain doon sa bahay. Busy-busy. Pero itong si Maria, naglaan ng oras, umupo, at nakinig sa pangangaral ni Jesus. Ay sa dami siguro ng mga gawain doon sa bahay, lumapit itong si Marta sa harapan ng Panginoon at kay Maria at sinabihan ang Panginoon, pagsabihan mo nga yung kapatid kong yan, tulungan ako sa mga trabaho ko dito. Ay para bang sinabi na, o sige Panginoon, diyan ka lang,
May trabaho kami, wala kaming time sa iyo. Alam nyo ba, napakaraming tao na ang buhay ay katulad kay Marta? Abalang-abala sa maraming gawain, abalang-abala sa iba't ibang mga bagay ng mundong ito, abalang-abala sa mga bagay na makasanlibutan, abalang-abala sa kanilang mga sarili. Napakaraming pinagkakaabalahan. Katulad nila ay si Marta. Pero ano ang sagot ni Jesus nung kinausap na siya ni Marta? Napagsabihan mo, kayang kapatid kong yan, natulungan ako sa mga trabaho ko sa bahay. Marta, Marta, abalang-abala ka sa napakaraming bagay. Hindi mo ba alam na itong pinili ng kapatid mo ang higit na mahalaga? Ano yung pinili ni Maria na higit na mahalaga na tinutukoy ng Panginoong Hesus? Yung maglaan ng oras at panahon sa pakikinig ng salita at aral ni Hesus. Oh, tingnan po ninyo. Higit palang mahalaga yung pinili ni Maria kaysa doon sa maraming mga pinagtutuunang pansin ng mga tao. Doon sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, maging ito man ay hanap buhay natin, maging ito man ay para sa pagkain natin, pananamit natin, negosyo natin, anumang mga bagay ng mundong ito na pinagkakaabalaan ng tao, na doon nakapokus ang maraming tao, nawawalan sila ng panahon dahil doon sila nakatingin. Sabi ni Jesus, piliin nyo ang higit na mahalaga na katulad ng pinili ni Maria. Ano yung higit na mahalaga na gusto ng Panginoon piliin ang lahat ng tao? Iyon ay yung maglaan ka ng oras na makinig ng salita ng Diyos. At ano yung sabi ni Jesus? At ito ay hindi mawawala, hindi maaalis sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga bagay na eternal, iyon ang piliin natin, pagtuunan ng pansin. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo maghanap buhay, hindi na tayo magtrabaho, hindi na tayo maglinis ng bahay, hindi na natin asikasuhin ang mga obligasyon natin sa ating mga anak, sa ating pamilya. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nito, maging priority sa buhay natin ang salita ng Diyos. Nandyan lang yung gawain eh. Pero anong ibig sabihin ng Panginoon? Alam naman natin yon. Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang mga bagay na ukol sa kaharian ng Diyos. So pagkagising natin, sambahin natin, purihin ang Diyos. Buklatin natin, pag-aralan ang Kanyang salita. Hindi naman sinasabi, buong maghapon magbasa ka ng Biblia. Kundi, pa isa-isang chapter ba? 3 bersikulo, kung ayaw mo ng isang chapter, at least may salita ka ng Diyos. Kung wala kang panahong magbasa, abay, di sumama ka na lang sa ating live streaming. Makinig ka. At yak, I guarantee, 100%, may matututunan ka dito, may improve, may educate ang kaalaman mo tungkol sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikiisa mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ating ginagawa tuwing umaga. So wala ka palang time sa bahay mo o sa saan ka mang lugar pumunta magbasa, ay di mag-open ka na lang ng iyong Facebook. O kung may sasakyan ka, bibiyahe ka, habang nagbibiyahe ka, buksan mo ang iyong cellphone, buksan mo ang ating live streaming, makinig ka, at sisiguraduhin ko sa iyo, mayroon kang matututunan, ma-educate ka, mapagpapala ka ng salita ng Diyos. So yun ang punto ng Panginoon nung sabihin niya kay Maria, kay Marta, na itong pinili ng kapatid mo na si Maria, ito ang higit na mahalaga. Kaya nga pag tinatalakay ko yung kwento na ito sa buhay ni Maria at ni Marta, ang pamagat ko dyan, piliin ang higit na mahalaga. Yun ang sabi ni Jesus. Ano yung higit na mahalaga? Magkaroon ng oras at panahon sa Panginoon at makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So marami na akong binibigyang puntos. Hindi lang yung tayo po ay na-educate, na-itutuwid. Hindi lang yung naaakay tayo sa tamang pananampalataya. Kundi ang sabi doon, magiging matagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. At pagpapalain tayo sa ating pang-araw-araw na buhay kapag ka ang salita ng Diyos pinakinggan natin, pinag-aralan natin, at ipinamuhay natin. At dito nga,
Sa ginamit kong halimbawa sa buhay ni Maria at ni Marta, pag ikaw'y nag-aaral ng salita ng Diyos, pinili mo ang higit na mahalaga. Wala nang iba pang mahalaga sa mundong ito kung hindi salita ng Diyos. Bakit po? Ganun ba katindi yun? Oo, ganun katindi. Bakit? Sabi ng Panginoon, lilipas ang langit at lupa. Mawawala lahat yan, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Oh. Di walang kasing halaga. Mawawala pala lahat ng pinagkakaabalahan natin dito sa mundo. Lilipas pala yan. Mawawala lahat. Pero yung salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Di tama ang sabi ni Jesus. Pinili ni Maria ang higit na mahalaga. Kaya kung ikaw yung nakikinig, nagbabasa at nakikiisa sa ating live streaming, pwede ko din sabihin sa iyo ngayon, pinili mo ang higit na mahalaga. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Pinili mo ang higit na mahalaga. Bakit po? Dahil ang salita ng Diyos eternal. Hindi naluluma kahit po libu-libong taon na ang lumipas, naluma na ang lahat ng bagay, nasira na, lumipas na ang ganda ng lahat ng mga magagandang kapaligiran, ang kagwapuhan, ang kagandahan ng tao, lumilipas, nawawala, mga bagay ng mundo, naluluma. Pero ang salita ng Diyos, habang binabasa mo, ito'y laging sariwa, laging may kapahayagan na inihatid sa atin. Kaya, tama yung sabi ni Juan, chapter 1 ng aklat ng Revelation o Pahayag, verse 3, mapalad ang tao na bumabasa, ang tao na nakikinig, ang tao na nagsasagawa ng lahat ng nasusulat, sapagkat ito ay matutupad o totoo, mangyayari. Alam mo ba, sa Catholic faith, sinasabi nila, tama naman, sinabi naman ng angel yun mapalad daw yung sinapupo na nagdala kay Maria, kay Jesus. Tinutukoy po ay si Maria. Mapalad ang sinapupo ng nagdala at ang dibdib na sinusuhan ng Panginoong Jesus. Pero anong sabi naman ni Jesus? Oo, pero higit na mapalad ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Nasaan po yan? Take note. Lalo na sa mga panatiko at deboto kay Mama Mary. Basahin nyo po nang maintindihan po ninyo. So hindi ko sinasansala na mapalad yung tao o si Maria na nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Pero mas mapalad daw po ang taong nakikinig at nagsasagawa o tinutupad ang lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan. O pakinggan po ninyo. Kung pwede, tandaan nyo at memoryahin nyo at isagot nyo sa mga deboto at panatiko kay Mama Mary. Hindi ako kontra kay Mama Mary, mahal natin siya. Pero ito po ang pakinggan nyo, sinasabi ng salita ng Diyos. Lucas 11:27 hanggang 28. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan na nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Verse 28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Hallelujah! Oo, sabi ni Jesus, mapalad si Maria na nagdala sa akin sa kanyang sinapupunan, sinangayunan niya. Oo, mapalad si Maria na aking sinusuhan. Pero, ano ibig sabihin? Subalit, higit na mapalad ang tao na nakikinig at nagsasagawa ng lahat
nasusulat. Hallelujah! Kung iniidolo si Mama Mary ng marami, ay dapat pala higit na iduluhin yung mga tao na nakabasa, nakapakinig at nagsasagawa, inia-apply ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus higit na mapalad yung tao na bumasa, nakinig at nagsagawa ng nasusulat. Glory to God! Kaya hindi lang si Juan ang nagsabi na mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at nagsasagawa ng mga nakasaad sa banal na kasulatan, kung hindi mismong si Jesus, sapagkat sinabi niya, kung mapalad si Mama Mary na nagdala sa kanya, sa sinapupunan niya, kung mapalad si Mama Mary, dahil siya ang nagpasuso sa kanya, higit na mapalad. Ikaw, ako, lahat ng nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Basa-basa po kayo. Kung duda po kayo, buksan nyo Luke chapter 11, verse 27 to 28. So, marami na tayong binibigyang puntos doon sa isang talata na binasa natin na sinabi ng Diyos kay Juan. Mapalad ang tao na bumabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya mapalad ka, kapatid. Mapalad ka, kaibigan, na open ka at inaabangan mo na ang ating programang Bread of Life every 6 a.m. in the morning. Hallelujah! Hallelujah! Ano pa pong mga katotohanan ang dapat nating malaman sa sinabing ito ng Panginoon? Na mapalad, higit na mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil po, naihahanda tayo, nakakapag-prepare tayo. Pag tayo po ay palabasan ng Biblia, nakakapag-prepare po tayo. Alam mo naman ninyo, ang taong handa, anumang sakuna, walang panama. Naintindihan ba natin yun? Inuulit ko, ang taong handa, anumang sakuna ay walang panama. Kaya nga, di ba, pagka po mayroon pong calamity, may bagyo, katatapos pa lang ng bagyong Ambo, ano po agad ang binababala ng Pag-asa? Maging handa po kayo dyan, mga nasa tabing ilog, mga nasa tabing dagat, malakas ang darating na bagyo, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili, magsilikas na kayo, lumayo kayo para kung anuman ang mangyari sa pagdating ng bagyo, hindi kayo mapinsala. Yung tao na hindi naghanda, hindi nakinig sa babala, di ba? Yun ang mga napapahamak. Alam nilang nasa mababang lugar sila, may babala na may darating na bagyo, babaha. Hindi sila umalis. Edi kung sila ay malubog sa baha at malunod, wala silang dapat sisihin dahil hindi sila naghanda at hindi sila nag-prepare at nakinig sa babala. Ganon din po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, naihahanda natin ang ating sarili at natatanggap natin ang babala ng Diyos. Alam niyo ba na ang Book of Revelation ay punong-puno po ng babala sa mga mangyayari ngayong huling panahon? At magtatagal ho tayong mag-aral dito. Kung kinakailangan, isa-isahin ko, bawat chapter ay iisa-isahin ko po para po maintindihan natin. Kasi po, ang Book of Revelation, ang katuparan po nito ay sa panahong ito. Kaya nga, kung binasa natin ang Genesis hanggang sa pinakasinundang aklat ng Revelation, higit sa lahat, balik-balikan natin at basahin ang aklat ng pahayag. Alam nyo ba, nang pumutok ang balita tungkol sa coronavirus, ang binasa ko kaagad, Book of Revelation, sapagkat ako'y naniniwala na may mga nakasaad sa Book of Revelation o aklat ng pahayag
na natutupad o nangyayari o ang coronavirus ay kabilang sa mga ipinahayag ng Diyos kay Juan na mangyayari ngayong huling panahon. Kaya kung ikaw ay palabasan ng Biblia, hindi ka na mabibigla, o bakit nangyari ito? Anong klaseng pangyayari ito? Minsan hindi natin kayang ipaliwanag. Pero kung tayo po ay tutok sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi na tayo mabibigla. At hindi lang tayo nakakapaghanda ng ating sarili, kung hindi tayo po ay hindi makakadama ng takot, ng pangamba. Hindi tayo magpapanik. Ano ang sasabihin natin? Katuparan niya ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. So, napakahalaga na ang salita ng Diyos, binababada natin, pinag-aaralan natin, pinakikinggan natin, dahil nakakapag-prepare tayo. Ano-ano bang mga preparasyon ang dapat gawin ng tao ngayong huling panahon? Hindi lamang po yung preparasyon na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na gawain sa bahay, preparasyon sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan, preparasyon sa pagpunta sa mga trabaho natin sa araw-araw, na doon lagi tayo nakatuon. Doon tayo abalang-abala sa mga paghahanda, sa mga bagay na pangkasalukuyan, mga bagay na nakikita, mga bagay na natural. Ang nakakalimutan natin yung sinabi ni Jesus na pinili ni Maria na higit na mahalaga. Ano yung higit na mahalaga? Yung tayo po ay maghanda sa huling panahong ito. So, sa mamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, na ihahanda natin ang ating sarili sa lahat ng mangyayari. Diba? Sapagkat ang sabi doon, ang lahat ng ito'y matutupad. Oh. Yung huling salita sa Revelation chapter 1, verse 3, ang lahat ng ito'y matutupad, mangyayari. So kung alam mong mangyayari ang lahat ng nasusulat, ay handa mo yung sarili mo. Ay paano kung hindi mo alam? Paano kung hindi mo pinag-aralan? Nangyayari na pala, ignorante ka pa. Kaya mapalad yung mga nakikiisa at nagbubukas ng kanilang puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na ating isinasagawa. Salamat po kay Pastor Jonathan, na yan po ay taga Nara, Palawan, na siya din po ay nagbukas ng kanyang Facebook at nakikiisa sa ating live streaming. Salamat Sister Mina, siya po ay nasa Japan. Ngayon po ay nakabukas din po siya para sa atin pong pagsasahimpapawid ng salita ng buhay, salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So, marami na po akong binanggit na kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Marami na po akong binanggit sa pahayag ng Diyos kay Juan, na ang binibigyan kong diin ngayong umaga ay yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, na sinabi po, mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at nagsasagawa nito, dahil ito ay matutupad, umangyayari, ito ay totoo. So, para hindi po kayo mawala at maging maliwanag po sa inyo ang ating pag-aaral, pwede po kayong mag-take note. Yung mga verse natin, 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Basahin po nating mabuti. Santiago chapter 1 verse 22, 23. Saan pa po? Joshua chapter 1 verse 8. Napakahalaga po niyan, mga verse na yan. Isa hong ginamit natin ang buhay ni Maria at ni Marta. Kaya kapatid kong minamahal, tama ang iyong ginawa. Tama na tayo ay tuwing umaga magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mapalad
mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayong lahat na naglalaan ng oras at panahon sa pag-aaral ng kanyang salita. Amen. Amen. So, sa mga susunod na pagtatalakay natin, pag-aaralan naman natin bakit ipinahayag ng Diyos kay Juan na siya ang Alpha, ang Omega, ang simula at ang wakas. So gusto ko pong pag-aralan natin ito sa araw ng bukas. Hindi ho tayo hihiwalay sa Book of Revelation. Ano kung abutin tayo dito ng isang taon na araw-araw pinag-aaralan natin ito? At least, na ipiprepare natin ang ating sarili. At kayo na mga kapwa kung mangangaral, lalo na kayo mga humahawak ng Bible study, humahawak ng mga cell group, may mga hawak na kongregasyon, may sapat kayong ideya paano ipangaral, paano patutuhanan sa tao ang salita ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Hallelujah. At maipaunawa sa kanilang lahat na talagang ang Biblia hindi pwedeng pagdudahan. Ito po ay 100% na totoo. Dahil po ang mga nasasaad dito natutupad, matutupad. Mayroong natupad, mayroong kasalukuyang natutupad, at may matutupad pa lang sa hinaharap. So habang pinag-aaralan mo ito, makikita mo na totoo lahat ng sinasabi. Kaya tutok lang kayo sa atin pong every 6 a.m. in the morning na atin pong programa na Bread of Life through Facebook. Sapagkat marami kayong mapupulot na ang inyo pong mapupulot, makukuha sa aking mga sinasabi ay maibabahagi nyo sa mga tao na inyo pong nais na shiran o sa mga grupo, sa mga cell group. May papaunawa ninyo sa kanila na ito pala yung kahalagahan ng Biblia. At si Timothy din naman nagsabi, chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 1, ang sabi niya, Timoteo, anak ko, ang mga aral na narinig mo sa akin ay ituro mo, ibahagi mo, ishare mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo din naman sa iba. So ang ibig sabihin, tayo na nakakarinig, tayo na nakakabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag tayong makontento na tayo ay natuto, tayo ay nakarinig, tayo ay napagpala. Ang pangunahing layunin kung bakit ipinahintulot ng Diyos na ikaw matuto, na ikaw makapakinig, na ikaw makaunawa ng kanyang salita, para, ang sabi doon, ibahagi mo sa mga tao na pwede rin magbahagi sa iba. Kita po ninyo yan, matindi ano, parang networking. Pag natanggap mo, napagpala ka, na-encourage ka, dapat wag mong sarilinin. I-share mo sa iba, at yung masisharean mo, kailangan matuto din mag-share sa iba. Ganon ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, ang aral na ito, Timoteo, na narinig mo sa akin, na natutunan mo sa akin, ituro mo, sabihin mo, ipahayag mo, i-share mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo din sa iba. Kaya ngayong umaga, kung napagpala kayo ng salita ng Diyos na sa ating pag-aaral, sa ating pinagsalusaluhan na pagkain ng ating buhay espiritual, kung napagpala ka, please, share mo sa iba. Share nyo sa inyong mga group chat, i-share nyo sa inyong mga relatives, sa inyong mga kaibigan. And I believe sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ihipuin sila at mapagpapala sila ng salita ng Diyos. Glory to God. At muli, ang inyong kapatid at kamanggagawa, Evangelist Rodrigo Bacos, ay nagbibigay ng encouragement sa inyo patungkol sa salita ng Diyos. Ako po ay nandito sa Barangay Multipurpose ng Carmona, Cavite. At nais ko pong sabihin na pansamantala tayo magtatapos ngayon, ang inyong mga prayer request ihanda po ninyo, dahil hindi lang po tayo nangangaral,
hindi lang po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi tayo po ay nananalangin din. Sa inyong mga tahanan, saan mang lugar kayo naroon, makiisa po kayo sa prayer at maniwala po kayo saan man tayo naroon, nakikita tayo ng Diyos at naririnig tayo ng Diyos. Kaya kung mayroon kayong kahilingan at nais na iparating na mga prayer request ninyo, hindi man ninyo mabanggit sa akin dahil magkakalayo tayo ng lugar, nasa iba't ibang bansa ang marami sa inyo, nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na sa loob ng ilang sandali, kung mayroon kayong prayer request, iyukod nyo ang inyong ulo at nakikita kayo ng Panginoon at naririnig niya tayo, tayo po ay lalapit sa pananalangin. Hallelujah! Salamat kay Brother Elmer Mendez, ang ating kamanggagawa po sa Japan, na siya po ay naka-open din at nakikinig po sa atin. Sister Mina Christian, sa Japan din po siya. So salamat sa inyong pakikinig. Salamat din po kila Sister Sheila sa California, San Jose, California. Sila po ay nakikinig. At sa iba pang mga kamanggagawa natin na nakikiisa sa atin pong daily bread. So ngayon, ano yung inyong prayer request? Tayo po ay dumako na po sa panalangin. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Purihin ka Panginoon. Sa umaga pong ito, kami po ay sama-sama na dumudulog sa iyong banal na harapan. At akin pong itinataas sa iyo ang bawat pangangailangan at prayer request ng lahat ng aking tagapakinig na nasa iba't ibang dako ng mundo. Sa aking mga tagapakinig sa lugar ng Amerika, sa aking tagapakinig sa lugar ng Canada, Sister Julie, Asis, at iba pang mga tagapakinig ko sa Japan, sila Brother Elmer, Sister Mina, Sister Okoda, Lorena Okoda, sila Sister Melinda Ogora, ang iba't iba pang mga kaibigan ko sa Japan na nakakapakinig ng aking sinasagawang live streaming, sinasagawang pangangaral tuwing umaga. Ang mga tagapakinig ko na may mga prayer request po diyan sa lugar ng Hong Kong, China, mga tagapakinig ko na sa lugar ng Singapore, Sister Julie. Lord, yung mga prayer request nila, alam ko, naririnig mo at alam mo kung anong pangangailangan mayroon ang mga taong ito. Yung mga tagapakinig ko, Panginoon, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa iba't ibang iglesia man at denomination sila, anuman ang religion nila, organisasyong kinabibilangan, ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Mga tagapakinig ko sa Mindanao, sa Bisaya, sa Masbate, sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking sinasagawang daily bread. Bless everyone, O Lord God. Tanggapin mo ang kanilang mga prayer request sa iyong harapan at ipagkaloob po ninyo ang naaayon sa kanilang mga kailangan. Lahat kami ay nagkakaisa na dumulog sa iyo at kumatok sa luklukan ng iyong awa upang humingi ng doble pabor sa aming mga pangangailangan. Sila na nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit, lalo na po ang mga nabibiktima ng lumalaganap na coronavirus. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling po namin iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Hipuin ng mga taong ito na maranasan nila ang kagalingan at hindi sila matalo ng virus, kundi bagkus sila'y makarecover sa tulong at kapangyarihan mo. Sa pangalan po ni Jesus, nagdideclare kami ng miracle healing sa lahat ng biktima ng coronavirus. Gayon din sa iba't ibang mga sakit at karamdaman din na dinadala ng aking mga kaibigan, ng aking mga tagapakinig. Anumang sakit yan, sa ulo, sa puso, sa baga, sakit sa balat, sakit sa mata, sakit sa bituka, sakit sa buto, rheuma, arthritis, sakit sa dugo, diabetes, high blood, lahat ng uri ng sakit.
na dinadala ng aking tagapakinig ngayon na nasa kanilang katawang lupa. Lahat po kami ay sama-sama na dumudulog sa iyong harapan at nananalangin na ikaw ay maghimala, hipuin ang mga taong ito na nagtataglay ng iba't ibang uri ng sakit, maranasan nila ang himala. I-touch mo sila, Panginoon. Receive your healing and deliverance in the mighty name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamagitan ng dugong banal na nabuhos doon sa krus. Lahat ng sumpa kasama ng sakit at karamdaman ay pinawi na ng Panginoon. Pinalaya na tayo ng Panginoon at sa pamagitan ng kanyang mga latay na natamo nung siya ay magdusa at ipako sa krus, manampalataya ang bawat isa. Nanampalataya kami, Panginoon, na kami po ay mayroon ng kagalingan. Salamat po sa biyaya at kaligtasang tinanggap namin nang kami ay sumampalataya at nanalig sa iyo. Lord, yung mga wala pa talagang personal na karanasan sa iyo, na mga tao na hindi pa nila nakikilala ka na Panginoon at tagapagligtas, iunat mo rin po ang iyong mapagpalang kamay. Buksan mo ang kaligtasan sa kanila. Sila na nakikinig ngayon na hindi pa nila alam kung bukas makalawa maganap na ang muli mong pagbabalik o dumating ang kamatayan. Lord, sila na wala pang katiyakan, buksan mo ang kaligtasan sa kanila at makilala kanila, matanggap kanila, maranasan kanila, at sila, Panginoon, ay makatanggap ng kaligtasan na kaloob po ninyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At lagi niyo po silang udyukan na maglaan ng oras at panahon na makinig sa pangangaral ng iyong lingkod, lalo na po ito po'y sinasagawa namin tuwing umaga. Sila, Panginoon, na ignorante sa iyong salita, na hindi alam ang mga katotohanan na nakapaloob sa iyong salita, na dito nakapaloob ang napakaraming mga pangako, libu-libong pangako, pero ang mga pangakong yan hindi namin na raranasan, hindi namin natitikman, Panginoon, ang mga pribilehiyo sa pag-aaral ng iyong salita, sa pakikinig ng iyong salita, ang mga pribilehiyo bilang anak mo, bilang mananampalataya. Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko sila na lagi mo silang udyukan na mag-aral para ang mga pribilehiyong ipinangako mo ay kanila ring matanggap. Salamat sa katotohanan ng iyong salita na sinabi po ninyo sa Aklat ng Santiago 1:23 na ang taong nakikinig at nagsasagawa ng iyong salita ay pagpapalain sa lahat ng kanilang gawain. Na sinabi mo rin, Panginoon, higit na mapalad ang mga nakikinig at nagsasagawa nito, sapagkat sila po ay magiging matagumpay sa lahat ng kanilang gawain at magkakaroon sila ng matiwasay na pamumuhay. Sinabi mo rin sa iyong mga salita, Panginoon, na kapag kami nag-aral ng iyong salita, kami, Panginoon, ay inaakay nito sa wastong pamumuhay at wastong pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na aming pinangahawakan ngayon. Nanawa, Panginoon, ang mga pangakong ito ay maranasan ng lahat ng aking tagapakinig. Umaasa po ako na pinagpala nyo ang lahat ng aking tagapakinig sa programang ito ng Delivered. Salamat, Panginoon, na dininig mo ang kanilang mga panalangin, tinugon ang kanilang mga pangailangan, ikaw ay naghimala sa kanila, ikaw ay nagpakilala sa kanila, at ikaw ay nagbigay, Panginoon, ng panibagong sigla sa kanilang buhay pananampalataya. At ikaw, Panginoon, ay tunay na magpapakahayag sa amin sa lahat ng aming gawain. Salamat po, purihin ka. Basbasan po ninyo ang bawat isa, saan man sila naroon. Basbasan niyo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Salamat, aking mahal na taga-subaybay at tagapakinig sa ating programa. So muli po, ang inyong abang lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay nag-aanyaya na tayo po ay laging sama-sama na magsalo-salo sa tinapay ng buhay, sa pagkain ng ating buhay spiritual tuwing 6 a.m. in the morning. Saan man kayo naroon, umaga po dito sa Pilipinas, pero dyan sa abroad, sa iba-ibang bansa, iba-iba ho ang oras. Basta po 6 a.m. in the morning dito po sa Pilipinas. So purihin po ang Panginoon.
At yun pong mga kapatid na nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng love gift, pinasasalamatan ko rin po kayo. At nawa po ay maging bukas ang inyong puso sa pagtangkilik at pagsuporta sa pagtataguyod ng mabuting balita. So bukas po ang inyong lingkod sa inyo pong mga nais na ipagkaloob, kahit po prayer, malaking kalakasan po sa akin yan. Ano man ang nais po ninyong ibigay, ay bukas po ang aking puso sa inyo pong mga kaloob, at ang pagpapala ay lagi pong tatamasahin natin. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Praise God. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat.